Ngayong araw, isang libreng tattoo naman ang ibibigay natin sa tito ko na todo-todo suporta sa mga vlog ko at mga trip ko sa buhay. My uncle requested a dragon tattoo sa kanang braso niya. Actually, gusto niya talaga magbayad para sa project na to. Pinilit ko siya na wag na lang. Ganito kasi yan. Birthday niya kasi nung nakaraan. Naparami yung nakain kong spaghetti at mga binalot na Shanghai. Kaya promise ko sa kanya na ililibre ko na lang siya ng tattoo. Pero dahil sobrang sipag niya at medyo masipag naman ako, ayun, palaging di nagtatagpo ang schedule namin. Siya nga pala, eto si Tito Francis o mas kilala bilang Nuno o Tito Nuno, ang isa sa pinaka-talented na kakilala ko. Di siya nagdo-drawing, kumakanta o sumasayaw. Pero sobrang talentado nito pagdating sa mga gawaing may kinalaman sa trabaho. Sobrang dami niya na kasing trabaho na napasukan. Ganun yata talaga pag mga tatay na, especially pag maraming anak. Paano ba naman lima lang ang anak niya? Lima lang ah. Iba talaga mga titos nung 80s. Siyempre, isa na naman tong tattoo session na pagkakataon ko para matuto at mang-usisa ng buhay ng may buhay. Kaya pinakwento ko sa kanya ang inspirasyon niya kung bakit siya masipag at maraming alam na iba't ibang skills gaya ng pagkakarpintero, pintor, mekaniko, tubero, aircon, basta marami pang iba. Kayo na bahala mag-isip. So ayun na nga, sabi niya, ang pagiging ama raw ay isang hamon na parte ng buhay kung saan alam natin lahat na mahirap pero masaya pa ring haharapin at gagampanan. Marami siyang personal na naikwento sa akin tungkol sa kung paano siya pinalaki nung hindi pa siya malaki. Sinabi niya na ang mga magulang daw nung unang panahon ay malayong malayo sa mga makabagong parents ngayong Generation Z. Sino? Generation Z. Basta yun, Gen Z, kung ano man yun. Pero, isa sa mga di niya naitanggi ay yung tigas ng ulo ng mga magulang. Dahil napatango na lang ako sa kanya nung sinabi niya na kahit na kailan hindi magpapatalo ang mga magulang. Maging tama sila o kahit na mali pa. Sinabi pa niya na totoo daw ang binanggit dati ng lolo ko sa kanya na balang araw kapag naging ama na siya, tsaka na niya mauunawaan at marirealize na tama ang mga payo nito sa kanya. Lalo na nung nakita niya raw ang ugali niya sa junior niyang anak. Naaalala niya kung paano daw siya makipag-usap sa kanyang mga magulang sa tuwing ayaw niya magpatalo at nauuwi sa matinding iyakan o tampuhan. By the way, balik naman tayo sa usapang tattoo. Eto nga palang pyesa na to, alam ko talaga na matatagalan ako. Yung pinili kasi niya na design masyadong simple, kaya nagsuggest ako ng panibagong reference na pwede naming gamitin kung saan matcha-challenge ako para magkaroon ng chance para mas matuto at mas mag-improve. Mabuti na lang at pumayag siya kakaagad. Sobrang natuwa din ako nung sinabi niya sa akin na proud daw siya na mayroon siyang pamangkin na kagaya ko. Kung minsan pa nga ay nakakwento niya raw ako sa mga katrabaho niya. Sadyang nakakataba lang talaga ng puso malaman na marami ang mga pamilya kagaya ni Tito at mga kaibigan kong tahimik lang na sumusuporta sa akin. Dahil sa kanila, mas lalo ko pang gagalingan sa mga ginagawa ko para naman hindi masayang lahat ng tiwala nila at mapatunayan na mayroon tayong mararating kahit na alam ko na malayo pa, tuloy lang ang laban. O siya, napahaba na naman tong kwento ko. Sa lahat ng tropa natin diyan na wala pang tattoo o gusto lang magpadagdag, may mga katanungan, mga suggestion o tips, message nyo lang ako dito sa FB page More Than Vlogs, mag-text o tumawag sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin natin ang tattoo client review. Let's go! Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo?
Para sa akin, okay, the best talaga. Rate mo na yan, 1 to 10. Para sa akin, 20 na kagad. Kaya, ulit ka pa ba? Siyempre, kapag may time, Yun o. sino hindi uulit sa gantong klaseng tattoo? Ayos. Salamat sa tiwala. Yes!